Welcome to Donmar TV News Channel. Sinabi mismo ni Senator Manny Pacquiao na isa sa mga plano niya sa 2022 elections ay ang pagtakbo bilang Pangulo. May buwelta rin siya sa mga taong minamaliit ang kanyang kakayahan. Nasa frontline ng balitang yan, si Marlene Alcaide. Ako man ay... Tatlo lang ang pinagpipilian ni Senator Manny Pacquiao para sa 2022 elections. Sa programang Ted Filon at DJ Chacha sa Radyo 5, inamin niyang kasama riyan ang pagkapangulo. Either senador, may second term ko, or tumakbo sa taas na posisyon, sa pinakamataas, or hindi ako tatakbo. Ganun lang yan. Kung si Pangulong Duterte nag-focus sa droga, si Pacman naman, korupsyon daw ang ina-knock-out. Focus ng administrasyon, alam naman natin yung sa illegal drugs. Malaki din yung illegal drugs eh. At hanggang ngayon nga may drugs pa rin. Declaring war against corruption. Not only war against illegal drugs. Kakasaba siya sakaling kumandidato si Davao City Mayor Sara Duterte. Naniniwala ho ba kayo na unbeatable si Mayor Sara Duterte sa pagkapangulo sa paparating na halalan? Alam mo, mahirap mag-comment o magsabi ngayon dahil ang taong bayan naman ang magdidesisyon. Hinahanap ng taong bayan yung sincero talaga at tunay na nagmamahal sa kanila at tunay na may totoong malasakit sa ating bansa. Pero the welfare of the boxers... Maugong na may planong patalsikin si Pacman bilang presidente ng partidong PDP Laban. Idagdag pa ang patutsyada sa kanya noon ni Pangulong Duterte na mag-aral daw muna siya bago magkomento sa issue ng West Philippine Sea. May pag-asa pa bang maayos ang hidwaan? May pag-asa naman dahil pareho naman kami magkapartido at iisa lang ang layunin namin. Makatulong sa sambayan ng Pilipino, makatulong sa ating bansa. Nakapag-usap na po ba kayo ni President? Hindi pa. Hindi pa kami nag-usap dahil sumulat ako sa kanya na kung pwede mag-audience sa kanya para pag-usapan kung ano yung mga dapat pag-usapan. Wala pang feedback about sa schedule naming dalaw na mag-uusap. Buwelta naman ni Pacquiao sa mga nang mamaliit sa kanya at nagsasabi. Hindi pa ba niya nahahalata na wala ng oras sa kanya si Pangulong Duterte? Ito kasi na yung hirit-hirit ka ng kung ano-ano, pagkatas mo inawa yung, isipin mo, ganito siya walang discernment. Sorry Pacquiao. Medyo magkaroon ka naman ng discernment, napaka-importante yan sa Christian life. Sa totoo lang po, yung discernment. Anong discernment? Diba, nung kinontra nyo na nag-meeting yung PDP, anong sabi ni Pangulong Duterte? Siya na mismo nag-utos. Ginawa niyan. Okay? Tapos, natupad. Kinontra nyo uli. Ngayon, sasabi nyo hindi kayo aatin ng national gathering ninyo sa PDP. Then you would expect na kakausapin ka. Kapal naman ang mukha. Sir, medyo may konting problema tayo sa discernment. Pagka ganyan, hindi tayo pwede maging Pangulo. Sabing mag-aral muna siya bago mangarap na maging Pangulo. Huwag muna nilang husgahan ang pagkatao ko dahil anong nakikita nila sa... Sabi nito, Bossing G, si Ted Filon talaga yan, boss. Galing manghilot ng tanong Grabe. No comment. Gagayahin ko yan si Ted Filon. Yan ang bagong idol ko, si Ted Filon. Problem solver sa buhay. Diba? Uy, hindi naman masama yung problem solver. Sa akin, maybe before, naiba ko, but not anymore. Ian Cabanizas, maraming salamat. Balita mula sa Frontline, Marlene Alcaide, News 5. Ayan, ay nako. Ay, nako. Anyway, isa pang naging issue kahapon na ito. Papanood ko sa inyo, Dahil naiinis na raw, binalaan ng Pangulo ang mga ayaw pa ring magpabakuna kontra COVID na ikukulong na. Pero sabi po ng DOJ, alam naman ng Pangulo na isang abogado na hindi krimen ang pagtanggi sa bakuna. Nasabi lang daw ito ng Pangulo sa kagustuhang maprotektahan ang publiko laban sa virus. Nakatutok si Ivan Mayrina.
Halos araw-araw ang pang-iengganyo ng pamahalaan na importanteng magpabakuna kontra COVID-19. Pero may mga kababayan pa rin tayong ayaw magpaturok. Kaya may mensahe si Pangulong Duterte sa Talk to the Nation kagabi. I'm just exasperated by, Filipinos not heeding the government. Total tayo dito, wala naman tayong hangarin kundi kabutihan ng ating bayan. May mamili kayo, magpabakuna kayo o ipakulong ko kayo sa silda. Sabi ng Pangulo, ipapalista daw niya sa barangay ang lahat ng ayaw magpabakuna. Tigas ng ulo eh. Don't get me wrong. There is a crisis being faced in this country. There is a national emergency. Kung ayaw mo magpabakuna, ipa-aresto kita. At ang bakuna ay galing tusok ko sa puwit mo. Ay, grabe. Alam mo, Pangulong Duterte, ha? Ikaw naman, grabe ka naman. Meron akong kaibigang nasaktan doon sa sinabi mo. Sabi niya, naparinggan ba kami nito? Yung totoo yun. Yung meron akong kaibigang Becky, sabi niya, naparinggan ba kami ni Pangulong Duterte? Sabi ko, hindi. Ano lang yan? Biro-biro lang, ikaw naman, masyado ka naman. Basta itusok sa talagang naisip mo kagad kayo. Huwag ganun. Hindi ako nanloloko dito, ha. Meron talaga nag-email sa akin, nag-message sa akin ng ganyan. Tawa ko ng tao doon sa status niya, eh. Pwede ko kaya i-share yun dito? Visit kayo. Pero kung hindi kayo magpabakuna, umalis kayo sa Pilipinas. Go to India if you want, to somewhere, to America. Mabilis naman paliwanag ng palasyo tungkol dyan. Don't take him literally. Sinasabi niya kung ayaw niyo talaga magpabakuna, pumunta kayo sa ibang jurisdiction. Because in the Philippines, we want our people to be vaccinated. Or there is a need for a law. You cannot punish an act unless there is a law that provides for a penalty. But perhaps where we differ is we can compel mandatory vaccination. Sabi ni Justice Secretary Menardo Guevara, maaaring gano'n na lang sinabi ng Pangulo para ipunto ang kahalagahan ng pagbabakuna. Alam naman daw ng Pangulo na isang abogado rin na hindi krimen. Alam mo, ganito lang kasimple yan, eh. Si Pangulong Duterte, alam naman natin na magaling yan sa pagdating sa batas. Alam niya ho yung usapin pagdating sa batas. Nagsasalita lang yan, siyempre, out of, di ba, pinaliwanag niya na dati yan, eh. Yung pagkakausap niya, mga kriminal, gusto niya ganun yung lengguwahe niya para matakot, ganyan-ganyan. Ngayon, alam niya siguro na medyo yung ibang mga paulit-ulit na tungkol sa conspiracy niyan, medyo binabalasubas niya ng konti para, hoy, pag di ka magano dyan, sige, kukulong kita. Ganun eh, di ba? Halimbawa. Kunwari, ito halimbawa lang, ha. Kunwari, merong babae dyan, sinabihan ako ng bakla ko. Hoy, bakla ka, bayot ka. Ano sasagot ko? Gusto mo, halikan kita dyan, eh. Yakapin kita dyan, gusto mo. Pero hindi ko naman gagawin yun, di ba? Ibig sabihin, yun lang i-expression mo lang na gusto mong mangyari, na gusto mo lang para mabigay mo yung point mo. Di ba? Pang ano lang. Ito, sa tingin ko, tama si DOJ Guevara, secretary, na parang sinasabi niya, uy, yan lang naman parang inaano lang niya, ina-express niya na, uy, magpabakuna talaga kayo. Or else, nako, magagalit na ang ating Pangulo. Hindi magpabakuna at walang batas na nagsasabi na pwedeng pilitin ng sino man na magpabakuna, lalo na sa trial phase pa ang mga bakunang ginagamit ngayon. Ganito rin ang sabi ng Health Department. I think it is born out of the passion and the need of the President to emphasize the point na kailangan magpabakuna to help us move on para maproteksyon. Hindi ko maintindihan bakit sila ganun yung okay lang kayo. Lahat na lang nasabihin talagang medyo kailangan patulan. I mean, kunwari, di ba, taalala ko nga yung tanay ko noon eh. Pagka inihingan ko ng baon eh, paulit-ulit yung baon ko. Kunwari, hindi pa niya ako nabigyan pero nabigyan niya na ako. Sabi sa akin nanay ko, ano kala mo sa akin? Tumatay ng pera? Di ba? Pero hindi ibig sabihin totoong tumatay siya ng pera. Di ba? Parang, alam mo yun?
ang one another. Galing daw ang pananalita ng Pangulo sa impormasyon sa Technical Advisory Group ng IATF na mas mabagsik at mas nakakahawang Delta variant ng COVID-19 mula sa India at maaari raw magdulot ng surge o pagsipa ng mga kaso sa bansa. Ito rin ang dahilan kung bakit ginawa ulit na mandatory ang pagsuot ng face shield. But we're not saying na baka kasi sinasabi ng iba, oo, pero he is the president, hindi dapat siya nagbibiro ng mga ganyan. Alam nyo, ganito lang kasimple yan. Tinanggap natin siyang presidenteng ganyan na. Nung naman siya o'y nangangandidato, sabi yung siya o'y nangangampanya, hindi naman siya, if I win, I will do this and I will do that. If I win, no one will be poor, everyone has condo. Wala ho siyang ganon. Ibig sabihin, nung kumandidato siyang bilang presidente, ganyan na siya magsalita, tinanggap natin siyang ganyan. Ano pang ginawa niya? Diba kung ano pa, marami pa nga nagalit sa atin parang talagang, bakit ganyan yan? Hindi mananalo yan, bastos ang bunganga niyan. Alam niyo ba, sinasadya niya yung mga paghalik-halik niya during the campaign? Kasi nga, ang paliwanag niya doon, this is the worst of me. Ito ako. Kung hindi niyo ako kayang tanggapin, edi wag. Pero ito na ako. Ito na yung pinakakalokohan ko. Ito na yung sabi natin na ganito ako, ito ako, tanggap nyo, di ko, boto nyo ako. Kung hindi, edi wag. Totoong tao si Pangulong Duterte. Sa loob man o sa labas. When I mentioned about the face shield, I was only shooting the breeze with the congressmen, members of Congress over there. I never said with finality that we will do away with the face shield. But with the kind of aggressive infection that poses a very grave danger to... it's a small... Actually, ito rin Totoo lang ako, di ba? Alam niyo naman, ayoko na yung face shield na yan honestly. Pero nung pinapaliwanag ni Pangulong Duterte, lalo na yung Delta variant, na ayaw niya tayong maging katulad ng India, medyo napaisip ako ng konti doon. Totoo, walang biro. Napaisip ako, sabi ko, ayoko pa rin. Hindi, sabihin, kung convenience ko, ayoko pa rin. Ayoko naka-face shield. Kasi, kung bakunado ka na, di ba? Di ba, ayaw mo na mag-face shield. Eventually, pag nabakunahan na ako, siguro maiinis na ako pagka nakumpleto na bakuna ko, ayoko na rin mag-face shield. Pero nung naisip ko, it's a little inconvenient for me, but if it will help some of the people na hindi pa bakunado, baka naman pwede. Na siguro sinasabi ni Pangulong Duterte, observe muna tayo kasi mamaya babalita rin natin. Medyo umangat ang variant pagdating dito yung Delta variant. Medyo kumalat Medyo nagkalat ng konti. Mamaya papakita natin. Siguro yun yung pinagbasihan niya kung bakit, nagsorry pa nga siya. He was so, ito yung gusto ko sa presidente natin. Nung nagsorry siya. Nung medyo sabi niya, sorry kung nagdulot ng medyo kaguluhan o medyo kalituhan. Nagsorry siya, inako niya. Alam mo, napahanga ako doon. Honestly, presidente ka, magsosorry ka. Yung mayor nga, ayaw nga magsorry. Pinanindigan na tama siya kahit mali-mali na Diba? Pero ito, isang presidente, nagsorry. Na medyo sorry, nagdulot ako ng kalituhan. Na ganun si Pangulo diba? Mabuti I mean, yun yung bagay na sabi ko, wow. Ito talagang presidenteng masasabi kong totoong tao. Presidenteng hindi, alam mo yun, hindi ma-pride. Ayoko kasi ng presidenteng katulad ni Isko. Sorry pasensya ka na Isko, pero talagang ikaw Yung may nakikitang problema, pero it's a good problem. I will never say sorry na matamali ako. Basta, nagkakagulo na, hindi, tama pa rin ako. Mahirap lang ganyang klaseng presidente, sa totoo lang. Lahat na lang ng gawin niya, tama siya. Gusto niyo ng ganyang klaseng boss? Gusto niyo ng ganyang klaseng boss? Yung boss niyo, lagi na lang tama. Kahit alam mong tama ka na, pero dahil sa sobrang taas ng ihi, tama siya palagi. Diba?
Kasi ayaw niya feeling niya, pag mataas ka, bawal ka magkamali, bawal ako magbaw sa mga nakakababa sa akin, di ba? Oh. Inconvenience actually. But that is only a very small price to pay. Than rather gamble with doing away with it and courting disaster. Ang impormasyon ukol sa Delta variant din ang dahilan kung bakit hindi papayag ang Pangulo sa rekomendasyon ng DepEd na unti-unti na mag-face Madam Mayna, wala pa tayong commercial. Paalala nyo sa akin, ha? Face classes sa mga piling lugar. I cannot gamble on the health of the children. I hope you'd understand. So we are withdrawing our requests in the light of your decision, and we accept fully your decision, which is a very well-informed decision. Iginit din ng Pangulo kagabi na hindi siya harap sa investigasyon ng International Criminal Court. Sabi sa kanila, pinapatay ko. Ewan ko lang kung totoo yan o hindi, chismis lang naman yan. Pero, paano ito? Kahit itong ICC, I will not, why would I defend or face an accusation before white people? Wala pa daw. You must be crazy. I will readily face a court being accused in a Philippine court before a Filipino judge. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Ay nako, sabi ko sa inyo, alam mo, habang tumatagal medyo talagang humahangang-hanga talaga ako kay Pangulong Duterte. Alam niya kasi kung kailan siya magsusorry, alam niya kung kailan siya magiging matigas sa kanyang sinabi. Pag sinabi niya to, hindi siya yung alimbawa katulad nitong kay Governor Garcia. Sa totoo lang sabi ko antindi kasi napakahirap banggain si Gov Garcia Alam naman natin Cebu is a voting region city yan yung Cebu na yan. Grabe yan. Pag yan nawala sa panig mo yung city na yan, ako po. Medyo talaga talo ka. Pero alam mo nanindigan si Pangulong Duterte pagdating dun sa issue ng quarantine ng mga OFW. Tingnan